we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. DepEd upipila ka Dabawenyo nasayangan sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte isip DepEd Secretary. Street flooding na sinati sa pipila ka lugar sa Davao City tungod sa pag-ulan. Mutya ng Malapatan 2024, gikoronahan na. Pipila ka Kapuso Stars, kabahin sa Coronation Night. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa Butuan City. Efren Mamag live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nasayangan matod pa ang DepEd Region 11 sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte isip DepEd Secretary. Hinuon gidawat rasab sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang resignation sa Vice isip co-Vice Chair niini. Ada report ni John D. Esteban. Sugod July 19, dili na si Vice President Sara Duterte ang DepEd Secretary. Human kini mi-resign sa pwesto apan wala na kini mihatag og rason. Kini gianunsyo ni VP Sara kagahapon. Dihang nasayran, ang DepEd 11 nasayangan sa resignation sa Vice Presidente. Kahinumduman nga gi-appoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si VP Sara isip DepEd Secretary dihang nag-assume kini isip Vice Presidente niadtong June 30, 2022. Ang kagandahan lang dito is that within the 24-month period ay na-institutionalize ni Secretary Sara, Vice President Sara, yung mga very solid programs for the learners and for the teachers. Gawa sa posisyon isip DepEd Secretary, mi-resign sab si VP Sara isip co-Vice Chair sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sumala sa grupo, pinaagi sa usa ka statement dako ang kontribusyon sa bise sa mga programa nila alang sa kalinaw ug kalambuan sa nasod. Ilabi na sa pag-address sa inserensiya ug pag-promote sa kalinaw sa conflict-affected areas. Bisan wala naghatag og rason ang bise sa iyang pag-resign, kay numduman nga niadtong June 12, wala direktang gitubag ni VP Sara kung duna pa ba ang unit team. Apan sumala niya nga dili na sila kandidato o nagpasalamat sa misuporta sa unit team niadtong 2022 elections. Kinihuman ang nagkainit nga bangi sa politika, tali pamilyang Duterte ug Marcos. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Sa pag-obserba sa Dengue Awareness Month karong bulana sa Davao City, giduso sa Davao City Health Office ang pag-comply sa matag barangay sa ordinansa nga magmugna og Barangay Mosquito-Borne Diseases Task Force. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara usa lamang kini sa mga estratehiyang ipatuman aron nga matutukan sa barangay level ang pagpatuman sa mga lakang nga pagkontra sa sakit nga dengue. Kadaghanan sa kining mga taas kayo og kasong mga dengue katong mga barangay nga taas sab og populasyon. Sa datos sa Davao City Health Office, sugod Enero hangtod sa unang semana sa Hunyo karong tuiga, ana-ana sa 1,954 ang kaso sa dengue sa Davao City. Diin sa size na ang natalang namatay o 0.8% ang fatality rate. Taas matud pa kini kung itandi sa ubos lang sa 0.5% nga standard case fatality rate sa DOH. Sa unang semana sa Hunyo lang, ana sa 23 ang natalang bagong kaso sa dengue. Sagad sa mga nataptan og dengue, nag-edad 5 hangtod 14 anyos. Lakip sa dengue hotspots mao ang barangay Skalinan, Buhangin Proper, Tibongko, Tugbok, Bukana, Talomo, Turil, Indangan, Bunawan, Matina Crossing, Kabantian, Panakan, Sasa ug Takunan.
Usa sa mga estratehiya sa CHO mao ang pagduso ngadto sa mga barangay sa pagbugna og Barangay Mosquito-Borne Diseases Task Force base sa gipatumang ordinansa sa miaging tuig. Sa karon, ana-ana sa 34 ka barangay ang na-coordinate sa CHO sa pagbugna sa ilang task force. Ang Barangay Buhangin proper nga maoy ikaduha sa pinakadako nga barangay sa syudad, usa sa mga compliant sa maong ordinansa. Dinhi ilang gipasigarbo ang ilang mga laka nga ginahimo sama sa misting, fogging ug ang pag-edukar sa ilang mga ginsakpan labot sa dengue. Sumala sa CHO karong ting-ulan na, ting-pusa gayod ug itlog sa lamok. Sara ng kuban sa 5 hangtod sa 10 ka mga miyembro depende sa barangay ang kining dengue task force kung asa ang mga personahe sa Tropical Division sa CHO ang mag-train kanila alang sa prevention and control ug naghangyo sa CHO ngadto sa DOH Regional Office nga mag-augment og mga personahe nga mo-train sa matag barangay sanglit ana sa 182 ang gidaghanon sa barangay sa siyudad sa Davao. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Ulanon gyapon ang dakong bahin sa Mindanao dala sa hanging habagat ug localized thunderstorms. Pusa pa dayon makasinati og mga pag-ulan ang Davao City. Ganin sa kuha sa GMA Super Radio Davao, nakasinati og street flooding ang CP Garcia Highway kon Diversion Road duol sa NHA Buhangin diyang nasinati ang pag-ulan nga nagsugod kadlawon kaganina. Hinuon mihubas kini human ang pipila ka oras paghunong sa ulan. Sumala sa pag-asa, walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon o hanging habagat o localized thunderstorm ang nagdala sa mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang ulanon kung asa posible ang mga kusog nga pag-ulan. Busa mahimong alerto sa mga pagbaha o landslide mga kapuso. Nagpasidaan ang Land Transportation Office 11 nga pasakahan og kasong kriminal ang mga pamasahero og kolorom nga masakyanan lapi akip ang car rentals. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Mas gipakusgan sa Land Transportation Office 11 ang ilang kampanya batok sa mga kolorom nga sakyanan. Usa na diha ang mga kolorom nga car for rent. Sumala sa LTO Region 11, ang car rentals kinahanglan og kontrata. Klaro kaayo nga kung car rentals ang imong business, wala nay prangkisa. But very clear ang provision sa balaod sa LTFRB na if you are a car rental, if you are engaged in a car rental business, dapat naa kay 3-year lease contract. 3 years lease contract sa usa ka kumpanya nga gamiton ang imong sakyanan for rent. Pero ugaling moubos na sa tulo ka tuig, dili na kini matawag nga car rental. Inay, usa na kini ka tourist transport service nga nanginahanglan na og prangkisa. Sama sa mga private car nga matag 24 oras ang bayad sa paggamit depende sa destinasyon. Kung walay prangkisa, illegal kini. Ang tourist pwede magud siya 1 day, 2 days, 1 week. So if you engage on that kind of business, mukha na tag prangkisa kay mahulog na ta dito sa tourist or shuttle service. Ugaling parahon sa LTO 11 ug way mapakitang dokumento, dili matud pa sila magduha-duha og parakop. Gawa sa embarguhon ang sakyanan, ang mga madakpan pasakahan og kasong kriminal. Ang penalty niini anaa sa kapin 2 million pesos ug mapriso hangtod 6 ka tuig. Pamina nadawat nga bagong directive na filean pa namog criminal case ang mga madakpan sa kolorum, no? And that's another huge task on our part kasi administrative lang supposedly no, but we can invoke amended Public Service Act no na 11659 nakatong ginabawal gyud ang usa ka pribado nga sakyanan nga manguntra nga mukuha og pasahero gamiton siya as public utility para mukita no. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Karong ting-ulan na nakatakdang magpasa og rekomendasyon ang Zamboanga City Water District aron i-lift na ang state of calamity nga epekto sa El Nino. Niyang detalye. Nakatagdang magpasa og recommendation ang Zamboanga City Water District ngadto sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office nga i-lift na
ang state of calamity sa syudad sunod bulan. Kini human gipangutana sa konseho kung kanus malif ang deklarasyon kay ting-ulan na. Kay nung duman nga gipaubos sa state of calamity ang syudad niadtong Marso, gumikan sa epekto sa El Nino. There was a sangguniang panlunsod resolution issued, then it is but legally fitting that of course it will also be the City Council who will lift it. But based on the recommendations of first the Water District. Matud sa ZZWD, obserbahan pa nila hangtod sa katapusan sa Hunyo ang water level sa Pasunangka watershed nga mo'y potable source of water sa syudad. So siyon sa daw nila kung magpabilin pa paghihapon sa normal ang water level nga 74.20 meters sa moong water source, lakip sab ang turbidity niini una magpasa og recommendation. After June 30, the ZZWD will make its recommendation. We will submit that recommendation to the CDRRMO, the Office of Doc Elmer. And then as to whether or not the state of calamity will be lifted will be decided by the City Council. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Naugdaw ang pipila karon sa usa ka missionary school sa Davao City. Pasado alas 11 Huwebes sa buntag, miulbo ang sunog sa usa ka missionary school sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City. Paspas nga girespondihan sa mga bombero ang sunog ug napalong pagka alas 8:35 sa buntag. Gani nagka-traffic sa lugar tungod sa insidente. Hinoon naayos na sab sa mga personay sa City Transport and Traffic Management Office. Ana sa unom ka rooms ang naugdaw. Padayon pa ang investigasyon sa VFP sa hinungdan sa sunog. Hinoon walay nasamdan sa insidente. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanghatag og assistance alang sa mga benepisyaryo sa Tandag City, Surigao del Sur ug Butuan City karong adlaw. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Barobo, Surigao del Sur. Kent? Sara, gawas sa giyapod-apod nga cash assistance gibutyag usab sa Pangulo ang mga infrastructure projects nga hapit na mahuman sa Caraga Region. Samtang gibutyag usab o sumala sa DSWD nga isolated case lang ang insidente sa pagpangupit og ayuda sa Davao del Sur. Nangapod-apod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tandag City, Surigao del Sur ug ayuda sa mga mag-uuma, mananagat ug pamilya nga apektado sa kalamidad. Nakadawat og 10,000 pesos nga cash assistance ang mga benepisyaryo sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur. Sumala sa Pangulo, andam sila sa posibleng nga epekto sa La Nina. Nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad. Happy na sab daw mahuman ang mga infrastructure projects sa probinsya, sama sa Kabadbaran Puting Bato Lanusa Road ug ang East-West Lateral Road. Nagpadayon na usab ang repair sa Tandag Airport nga mao'y makatabang sa transportasyon ug turismo sa lungsod. Samtang, gipasabot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga dunay mga insidente sa pagtapya sa ayuda sa mga benepisyaryo sama sa nahitabo sa usa ka bunti sa Davao del Sur. Apan dili matud pa kini talamak. Wala sa payout center, wala sa hanay sa loob ng opisina ng DSWD nangyayari yung mga insidente na to. Nangyayari to mismo sa loob ng kanilang mga barangay. I cannot say talamak because I would say it's isolated. Sa Butuan City, kapin 15 million pesos nga farm equipment ug farm input sub ang gipod-apod sa mga benepisyaryo. Lakip daw sa tangan og pagtagad sa administrasyon ang patubig tungod sa kadaot dala sa El Nino sa Caraga Region. Apektuhan dito ay 15% ng inyong kabuuang populasyon at 30% ng inyong kabuhayan. Tinatayang halos 3,700 magsasaka at mangingisda naman ang tuwirang naapektuhan ng El Nino. Dugang niini ang paghatag og 10,000 pesos nga ayuda alang sa 10,000 ka benepisyaryo. Butang nga gipasalamatan sa mag-uuma nga si Jason nga iyang gamiton isip kapital sa nalugi nga umahan. Nami pang financing sa mga basakan o kuan para makatawang po sa akong pamilya, usapod para di namin mangutang og pang pinansa mong basakan.
Sara, tambag karon sa DSWD ngadto sa mga benepisyaryong makadawat og ayuda nga dili kini ihatag sa bisan kinsang opisyal o dayon nga i-report sa otoridad kung dunay problema. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Ipaklaro si mismong kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pinaagi sa usa ka video call nga dakong buhi kini sukwahi sa mga mikatag sa social media. Ani ang report. Alive and kicking. Kini ang unod sa video nga gipagawas ni Senador Christopher Bongo sa social media page ni ini. Kini human mikatag ang fake news kalabot sa pagpanaw na matud pa ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gani kauban sa senador si kanhi Pangulong Duterte sa maong video kinsa mihatag og mensahe sa katawhan. Ako po yung matanda na at hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit at feeling ko hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Sumala sa kanhi Pangulo, anaara siya sa iyang panimalay sa Davao City ug nagpahulay. Nagpasalamat sab kini sa suporta sa katawhan nga matud pa mao'y naghatag og kusog kaniya. Misaad sab si Senador Go nga dili ni inibiyaan ang kanhi Pangulo ug miawhag sa katawhan nga dili mutuo sa nagpakatag sa sayop nga impormasyon. Hindi po totoo yung nagpapakalat, huwag kayong magpapakalat ng masamang balita. Alive and kicking, siyempre may edad na po si dating Pangulong Duterte kahit papano. May konting sakit pero at his age, he's very healthy. Sumala sa Davao City Police Office, pinaagi sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa DCPO. Ginasubay na sa intelligence operative sa pakig-alayon sa Anti-Cybercrime Unit sa DCPO ang mga nagpaluyo sa nagkatag sa mong impormasyon sa social media. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nailanas sa mga otoridad ang pasaherong gipusil patay samtang sakay sa usa ka taxi sa Davao City adlaw Miyerkules. Sumala sa San Pedro Police, positibong gila sa kabanay ang biktima nga si Leopoldo Gonzaga, 67 anyos ug usa ka negosyante og lending. Kahinumdumang wala dayon na ilan sa kapulisan ang biktima human kini gipusil sa Circumferential Road, Barangay 19B, Davao City. Sanglit walay nakitang mga ID sa lawas niini. Subay sa inisyal nga investigasyon, ginalantaw nga dunay kalabutan sa pagpautang sa biktima og kwarta. Ang motibo sa pagpamusil, sanglit duna matud pa siya gipang pasakaan og kaso sa korte nga wala kabayad kaniya. Kahinumduman nga gipusil ang biktima kagahapon sa buntag samtang nakasakay sa nagadagan nga taxi sa suspect nga nakamotorsiklo. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron maila ang may pusil patay sa biktima. Usa ka speedboat ang mitikyaob sa kadagatan sa Zamboanga City. Upat ka sundalo lakip duha ka sibilyan nga sakay niini naluwas. Ano yung report ni Krisa Dapitan? Sa kuha nga video sa usa ka netizen kinsa sakay sa usa ka pampasaherong barko gikan Zamboanga City paingon Isabela City sa Basilan, makita ang daot nga panahon pasado alas 4 sa hapon adlaw Miyerkules. Gani, kusog ang hangin ug dagko ang balod niadtong tungura. Sa sunod nga video, makita ang naglutaw nga mga salbabida. Duna na di ay gi-rescue nga upat ka sundalo nga sakop sa 18th Infantry Battalion, lakip duha ka sibilyan human mitikyaob ang speedboat nga ilang gisakyan. Sumala sa commanding officer sa 18th IB, gikan og Zamboanga City ang mga sundalo kay duna kini gikuha nga gamit og pabalik na unta sa ilang kampo sa Lamitan City dihang nahitabo ang aksidente. Gisulayan pa sa skipper nga mobalik sa Zamboanga apan mikusog na matud pa ang hangin ug gihapak na sila sa dagkong balod hinungdan sa pagtikyaob sa speedboat. Maayo na lang kay dunay pampasaherong barko nga padulong sa Isabela City ug gilayong girescue ang mga sakay sa speedboat. Gidala na sa ospital ang mga sundalo ug sibilyan kinsa nakahiagom lang og mga pangos sa lawas ug ana-ana sa maayong kahimtang. Pahimangno sa otoridad alang sa mga buot mulawig nga susihon gayud kung maayo ba ang dagan sa panahon aron malikay sa samang insidente. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gikoronahan na ang Mutya ng Malapatan 2024 samtang nahimong kabahin sab sa maong coronation night ang pipila ka mga Kapuso Stars. Atong silipon sa report ni Gistoni Humamil. Lutaw ang kaanyag sa 11 ka mga Malapatenya atol sa Mutya ng Malapatan 2024 gikan sa ilang play suit attire, festival attire, hangtod sa evening gown competition. Gipamatud-an sab sa mga kandidata ang ilang katakos sa preliminary interview hangtod sa final question and answer portion. Because I do believe if we would be able to invest more in education, we could break the barriers that the people are putting period in us. Sa ulahi, gikoronahan isip Mutya ng Malapatan 2024 ang 20 anyos nga si Evangelica Gafa, usa ka BS Ed major in English student. Gilaraw niya nga matabangan ng mga kabataan sa iyang komunidad nga makabaton og saktong suporta ug access sa edukasyon. So I'm really happy and blessed. Since I am future educator, my advocacy is all about the children of Malapatan. I am focusing on geographically isolated areas wherein those children are lack of resources. And nagsilbing host sila sparkle artist Rabia Mateo ug EA Guzman. And this is Mutya ng Malapatan 2024. Samtang giharana sab ni Rocco na sino ang mga kandidata. Ikaw ay inibig at kunti nagwala ka. Mapasalamaton ang Kapuso Stars sa init kapag dawat kanila sa fans. Napakasaya and grabe yung init na pagtanggap ng mga Malapateño sa aming mga Kapuso artists dito sa Malapatan. Bitin po kami sa oras na nandito kami sa Malapatan. We wish na it could be extended kasi first we enjoy the food, tapos yung warmth po ng mga tao. Kasi napaka-fresh ka ng pagkain. Very warm ang mga Kapuso natin dito sa Malapatan at it's very nice to see na ang mga Kapusos na extend dito sa Sarangani Province. Giimbitahan sab nila ang fans nga suportahan ang ilang mga programa sa GMA ug upcoming projects. Siyempre, pagbabalik ni Akil sa Sangre at sa pag-guest ko sa mga upcoming shows, siyempre hindi ko pa pwede sabihin. Abangan niyo po ako sa Pulang Araw. May short but special participation po ako doon. And it's been an honor bilang isang Pilipino na makabalik tayo sa 1940s to relive our history. Mga Kapuso, patuloy nyo lang pong panoorin at suporta ng ang Lilet Matias sa Attorney at Law. 3:20 p.m. yan sa GMA Afternoon Prime. And Bubble Gang every Sunday, 6:15 p.m. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Nagtigi ang 10-member schools alang sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition sa PhilOil Eco-Oil Center sa San Juan City. Lakip nini ang Mapwa Cheerleading Cardinals, defending champion nga AU Chief Squad sa Arellano University. Mga jump og routine sa LPU Pirates Pep Squad. Red and gold sub ang team sa Golden Stag Cheerleading Squad. All-out sub ang performance sa third place sa Season 98 NCAA Cheerleading Competition nga Letran Cheering Squad. Wa papildi sa energy ang Altas Perp Squad. Gigil sub sa exciting routines ang San Beda Red Corps. Performance level sub ang high toss ug tumbling sa host school sa Season 99 nga GRU Pep Squad. Athletic routines nga gipakita sa EAC Generals Pep Squad ug glittery green high intensity routines sa Benil Blazers Pep Squad. Sa ulahi, third place ang Letran Cheering Squad, second place ang Altas Perp Squad ug first place ug champion ang AU Chief Squad sa Arellano University. Matananawan ang delayed telecast sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition sa June 23, Domingo sa alas 10:30 sa buntag sa GTV. Pinapasalamatan ko siyempre first si Lord, then second to Arellano Community, then yung mga batang ito. Napakahusay nila! Kailangan natin mapunood ang ating mga cheerleaders. Buong taon sila nag-provide ng motivation, they lifted our spirits all throughout the season. Now it's their turn to shine.
Unom ka menor de edad nga ginarehab sa Center for Children in Conflict with the Law sa Zamboanga City ang nakaikyas. Hinuon, duha na ang na-rescue pagbalik samtang ginapangita pa ang laing upat. Busa pahugdan pa sa Zamboanga City Police Office ug CSWDO ang seguridad sa maong pasilidad. Ano ang report? Gibutyag sa Zamboanga City Police Office nga adunay unom ka mga menor de edad ang nakaikyas gikan sa Center for Children in Conflict with the Law o CICL sa City Social Welfare and Development Office nga nahimutang sa Barangay Kulyanan, Zamboanga City sa milabayng semana. Hinuon, duha ang na-rescue pagbalik, samtang ang laing upat ginapangita pa. Sagad kuno kanila, dunay daang kaso nga theft. We wanted to see also how we can assist them dahil agad-agad na recover ng Station 4 yung dalawa na tumakas and nalaman ko na yung cases ay ganun din, theft din. Matud sa CSWDO, nakaikyas ang maong mga menor de edad pinaagi sa pag-agi sa kisame sa maong pasilidad dayon milukso sa pader. Why, children have left the center or they abscond, we need to rehabilitate the center because they can pass through the ceiling. Busa gilaraw sa mga otoridad ang pagpahugot pa sa maong rehab facility. Sa karon, kapin 30 ka CICL ang kasamtangan nga gina-rehabilitate. Wala, and that's a part of the recommendation already of the security unit. Nakikita natin yung pattern ng mga kabataan. Tinitingnan natin how we can work with the Bahay Pag-asa to probably support them in guiding these young people. Nanawagan karon ang kapulisan og CSWDO sa mga dunay impormasyon sa gikahimutangan sa upat ka mga menor de edad nga nakaikyas nga ipahibalo kini kanila aron matagan og saktong intervention ang maong mga bata. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nagpaimangno ang Zamboanga City Medical Center sa katawan kalabot sa peligro nga dala sa leptospirosis ilabi na karunting ulan. Ganit tulo sa upat ka kaso ang nga natala sa mga ospital na ang namatay. Ano ang report? Miabot na sa upat ang kaso sa leptospirosis ang natala sa Zamboanga City Medical Center sugod January 1 hangtod June 13 ning tuiga. Sa maong ihap, tulo na ka mga pasyente niini ang namatay ug pulos mga bata. Matud sa ZZMC, sagad sa mga pasyente nga namatay sa maong sakit, ulahi na nga nadala sa ospital. Karamihan ng mga kaso dinadala sa hospital or dala sa doktor, medyo malala na po yung kaso kasi yung leptospirosis naman pwedeng mag-complicate sa kidney, pwede din po maapektuhan yung liver natin, pati yung dugo. Ang sakit nga leptospirosis, gikan sa ihi sa mga ilaga kung asa ang kagaw nga leptospire nga mi-contaminate sa tubig baha, posibleng mosulod sa lawas sa tawo, ilabi na kadtong dunay mga samad. Gibana-bana ang nasa 7 hangtod 14 ka adlaw kining kagaw nga mag-incubate sa lawas sa tao. Una makasinati og mga simptomas sama sa hilanat, pagsuka-suka, lakip joint pains. Busa sumala sa ZZMC, kadtong mga milusong sa baha gikinahanglan magpa-prophylaxis nga dunay antibiotic aron mopatay sa kagaw. Gikinahanglan lang mudangop sa mga ospital o healthcare provider aron maresetahan. Kung tayo ng sintomas katulad ng lagnat, pananakit ng katawan, huwag na po nating hintayin, pumunta na po kaagad tayo magpakonsulta. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Parayon ang pagpahigayon sa COMELEC og satellite registration o Register Anywhere program kung asa sa Butuan City, miadto sa mga barangay ang ahensya. Gigahinan og panahon sa COMELEC Butuan City ang pag-adto sa mga barangay alang sa ilang satellite registration o Register Anywhere program aron mapadali lang kini alang sa mga buot magparehistro alang sa 2025 midterm elections. Ablisab kanunay ang mga botan sa COMELEC ug kung dunay satellite registration sa mga mall. Samtang alang sa Register Anywhere program, mamahimo nang magparehistro sa usa ka lugar bisan og sa laing lugar siya moboto panahon sa eleksyon. Mulungtad kini hangtod August 31. Busag iawhag nila ang katawahan nga magparehistro na og sayo samtang sayo pa aron malikay sa posibleng dagsa sa mga magparehistro sa deadline karong September 30. Yung iba kasi walang pamasahe, walang hindi makapunta sa office, nahirapan, so kami yung napunta sa barangay para mag-register sila. Adto sa ilang lugar, Pilitan, Cebu City, no? Pero diri silang trabaho sa Butuan City, pwede silang i-proseso nila diri ang ilang registration para apan dito silang pupunta sa Cebu City.
Gibalikan sa mga Moro people sa Malapatan, Sarangani ang ilang kultura o tradisyon pinaagi sa ginakit sa Sugoda ato sa 19th Pakarajan Festival. Atong silipon sa report ni Tony Humamil. Sama sa panultihon ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Gibalikan sa Moro community sa Malapatan, Sarangani ang ilang kaagi, pinaagi sa pagsakay sa tradisyonal nga mga bangka nga gamit sa mga dato kaniadto. Kiniadto sa ginakit sa Sugoda nga kabahin sa selebrasyon sa 19th Pakarajan Festival Miyerkules sa buntag. Unom ka mga bangka ang misalmot sa aktibidad nga giadornohan og colorful nga mga tela nga nagpakita sa mabulukong kultura sa mga Moro sa Malapatan. Gani na ilamatod pa ang lungsod isip Moro community sa Sorsogon Region. Ginakit kasi ito yung traditional na way of transportation ng ating mga kadatuan noong araw. So kaya ngayon pinoportray natin ulit. So ibig sabihin pag ganito ka well-dressed ang ating mga ginakit or yung mga bangka, ibig sabihin mga kadatuan or mga datos ang nakasakay dyan. So, sentro sa kapistahan nila ang pag-ila sa mga tribe people sa lungsod nga mga Muslim, Kristiyano ug lumad. Pamaagi kini sa lokal nga kagamhanan sa pagpreserba sa kultura ug tradisyon sa mga katribuhan sa lungsod. Binabalikan namin yung tradisyon ng ating mga mga ninuno natin na mga Moro. So binabalikan natin and this is sign of our respect and sign of our preservation of culture in the municipality of Malapatan. Usa ka kandulisab ang gipahigayon sa mga Muslim sa municipal ground. Kini usa ka offering o pagpasalamat sa grasya gikan sa kahitasan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Maugadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.